Muling magsasanay ang mga sundalo ng Pilipinas at Amerika sa ilalim ng Kamandag Exercise. Layo nitong palakasin ang depensa sa ating teritoryo. Nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, anong gagawin dito sa Kamandag Exercise? Jiggy, mahigit 2 linggo matapos ang balikatan exercise ay muling sasabak sa mga pagsasanay ang pinagsamang puwersa ng Pilipinas at Amerika. Yan ay sa pag-arangkada ngayong araw ng Kamandag Exercises. Itong salitang Kamandag ay halaw sa mga salitang kaagapay ng mga mandirigma ng dagat. Layo ng Kamandag na palakasin pa ang kakayahan ng magkaalyadong puwersa na magkatuwang na ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas laban sa anumang banta. It's more than just drills and maneuvers. It is a rehearsal for a crisis we know would come, whether that crisis is brought by natural disaster, instability, or external aggression. Ilan nga sa mga isasagawang pagsasanay itong amphibious operations o yung paglulunsad ng mga operasyong militar mula sa dagat patungo sa lupa. Magkakaroon din ng coastal defense o yung pagdepensa naman sa ating mga dalampasigan gamit ang iba't ibang mga model ng armas. Kabilang sa mga gagamitin itong Nemesis o yung Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System ng US Marines. Huling ginamit yung Nemesis o yung anti-ship missile launchers na yan sa balikatan kung saan dineploy ito sa Batanes na pinakamalapit naman sa Taiwan. We'll be using the Nemesis also to again be able to learn, no? And sustain what we have what we did in the past balikatans. Isasagawa yung mga pagsasanay sa ilang kritikal na lokasyon, kabilang na yung Palawan, Ilocos Norte at Batanes. Nasa mahigit 4,000 mga sundalo yung kasali sa Kamandag Exercises ngayong taon, kung saan nasa mahigit 2,000 yung puwersa ng Pilipinas at Amerika. Makakalahok din sa mga pagsasanay ang ilang pang mga kaalyadong bansa gaya ng Japan, South Korea at United Kingdom. Magsisilbi ng mga observers yung Australia, France, the Netherlands, Canada, Bahrain, Thailand at Indonesia. Patunay daw ito ng lumalawak pang koalisyon ng mga bansang gustong mapanatili yung kapayapaan dito sa ating rehiyon, sa gitna na rin yan ng patuloy na tumitinding tensyon dahil na rin sa panghihimasok ng China sa teritoryo at dagat na sakop ng Pilipinas. A message to the region and beyond that those who value sovereignty, stability, and the rule of law will continue to train together, build together, and, if necessary, stand together in defense of a free and open Indo-Pacific.